Mga pinaka-isolated na lugar sa Pilipinas, mga bahaging halos nakalimutan na ng mundo. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa mga ganitong klaseng video. Sa isang bansang binubuo ng mahigit 7,000 isla, hindi na nakapagtataka kung may mga lugar pa rin na halos di naaabot ng modernong teknolohiya, wala pa ring maayos na kalsada at tila napag-iiwanan ng panahon. Itong mga lugar sa Pilipinas na masasabi mong tunay na off the grid. Mga komunidad na kung gusto mong puntahan ay kailangang tumawid ng ilang oras sa bangka, maglakad sa kagubatan o makipagsapalaran sa bundok. Sa videong ito ay sasamahan mo ako sa pagtuklas sa 10 pinaka-isolated na lugar sa buong Pilipinas. Mga lugar na halos walang signal, walang internet at kung minsan wala pang kuryente. Pero sa kabila ng lahat ng ito, taglay nila ang likas na ganda, kultura at kwento na bihirang marinig ng karamihan. 10. Sitangkay, Tawi-Tawi. Magsimula tayo sa pinakatimog na bahagi ng bansa, ang Sitangkay sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Tinatawag itong Venice of the South, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa kakaibang anyo ng pamumuhay. Ang buong bayan ay tila lumulutang sa tubig. Ang mga bahay, eskwelahan, palengke at moske ay nasa ibabaw ng stilts na itinayo sa karagatan. Ang bangka ang pangunahing paraan ng transportasyon at wala kang makikitang kalsada o sasakyan man lamang dito. Ang Sitangkay ay malapit na sa Sabah, Malaysia. Marami sa mga residente ay Sama Bajau, mga taong dagat na sanay sa paglalayag at pangingisda. Ngunit dahil sa kalayuan nito sa mainland, marami sa mga pangunahing serbisyo tulad ng ospital, kuryente at edukasyon ay limitado. Mahalagang papel ng dagat sa kanilang kabuhayan, ngunit ito rin ang humahadlang sa kanilang koneksyon sa mas malawak na mundo. 9. Itbayat Island, Batanes. Ang Batanes ay kilala sa mga rolling hills, stone houses at mababait na tao. Pero lampas sa Basco at Sabtang, matatagpuan ang pinakahilagang isla ng Pilipinas, ang Itbayat. Ang isla ay may kakaibang landscape, puro limestone cliff, walang halos beach landing at madalas malalakas ang alon sa paligid. Ang pagpunta sa Itbayat ay isang hamon, bagamat may maliit na airstrip, madalas hindi ito ginagamit dahil sa masungit na panahon. Ang mas karaniwang paraan ay ang pagsakay sa bangka mula Basco, 3 hanggang 5 oras na biyahe na madalas mapanganib kapag maalon. Sa ilang pagkakataon, napuputol ang supply ng pagkain at gamot kapag tumagal ang bagyo. Pero sa kabila nito ay masisilayan mo ang katatagan ng mga ibatan. Isang komunidad na marunong mag-adapt sa kalikasan, tahimik ang pamumuhay at may malalim na pagkakakilanlan sa kanilang kultura. 8. Kalayaan Island Group, Spratly Islands. Kung usapang kalayuan ang pag-uusapan, walang tatalo sa Kalayaan Island Group. Bahagi ito ng Palawan, ngunit matatagpuan pa ito sa gitna ng West Philippine Sea. Ilang araw ang biyahe mula Puerto Princesa gamit ang barko ng Philippine Navy at walang commercial flights na pumupunta rito. Ang mga isla ay pinaninirahan ng mga sundalo, Coast Guard at iilang sibilyan. Sa isla ng Pag-asa, may simpleng barangay na may paaralan, simbahan at solar-powered electricity. Ngunit limitado pa rin ang akses sa clean water, healthcare at connection sa labas. Dito makikita mo kung gaano kahalaga ang soberanya at ang sakripisyo ng mga Pilipinong naninirahan sa isang bahagi ng mundo na tila laging nasa gitna ng tensyon. 7. Caramoan Peninsula, Camarines Sur. Sa Camarines Sur matatagpuan ang Caramoan, isang lugar na sumikat dahil sa mga international editions ng Survivor. Ngunit kahit pa ito'y kilala sa telebisyon, marami pa rin sa mga isla rito ang sobrang hirap marating. Maraming barangay ang wala pa ring kuryente, walang signal at kailangan pang tawirin ang dagat para lang makarating sa bayan. Isa sa mga pangunahing hamon ay ang transportasyon. Kung may bagyo o malalakas ang alon, ilang araw na hindi makakatawid ang mga bangka. Ang mga guro ay kailangang sumakay ng bangka at maglakad sa bundok para lang makapagturo. Ang mga pasyente ay kailangang buhatin sa duyan papunta sa health center. At sa kabila ng lahat ng ito, ang Caramoan ay isa sa mga pinakamagagandang lugar sa bansa na may puting buhangin, limestone cliff at mga kuweba na di pa naaabot ng turismo.
6. Balabac Group of Islands, Southern Palawan. Ang Balabac ay isang grupo ng mahigit 30 isla sa pinakatimog na bahagi ng Palawan. Dito makikita ang ilan sa mga pinakamagandang beach sa bansa. Kulay turquoise ang dagat, pink ang buhangin sa ilan at halos walang tao. Ngunit ang ganda nito ay may kapalit, sobrang layo nito sa kabihasnan. Kadalasan, kailangan mong bumiyahe ng 6 hanggang 12 na oras sakay ng bangka mula sa Rio Tuba. Walang signal, walang ATM at limitado ang kuryente. Ang tubig ay galing sa balon o ulan at sa ilang bahagi ng isla may banta ng saltwater crocodiles. Dito mo makikita ang buhay na talagang disconnected. Walang ingay ng traffic, walang ilaw ng billboard at walang abala na social media. 5. Patnanungan Island, Quezon Province. Sa Quezon Province sa hilagang bahagi ng Pulilio Group of Islands, matatagpuan naman ang Patnanungan. Isa itong maliit na isla na kadalasang hindi naririnig ng marami. Para marating ito, kailangang bumiyahe ng mahigit 8 na oras mula Real Quezon gamit ang bangka at iyon ay kung maayos ang panahon. Walang ospital sa isla, kaya't ang mga emergency ay kailangang dalhin pa sa mainland. Walang 24/7 kuryente, karaniwan ay solar power lang o generator. May eskwelahan pero kulang sa guro at pasilidad. Ang tubig ay posibleng inuming ulan o galing sa poso, pero ang mga tao dito ay masayahin, mapayapa at kontento sa simpleng pamumuhay na may malalim na koneksyon sa kalikasan. 4. Turtle Islands, Tawi-Tawi. Sa dulong bahagi ng Sulu Sea, malapit na sa Sabah, Malaysia, naroon ang Turtle Islands. Bahagi ito ng isang marine sanctuary at isa sa mga pangunahing nesting grounds ng mga pawikan sa buong mundo. Ngunit ang pagiging natural na yaman nito ay hindi nangangahulugang madaling puntahan ito. Isang araw o higit pa ang biyahe mula Bongao gamit ang bangka, depende sa kondisyon ng dagat. May iilang barangay lamang at kadalasan ay umaasa sa ayuda mula sa gobyerno o NGOs. Walang permanenteng ospital at limitado ang edukasyon. Ngunit dahil sa kalayuan nito, naging ligtas na tahanan nito ng mga pawikan at isang paalala ng balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. 3. Lake Holon, South Cotabato. Sa lalawigan ng South Cotabato, nasa loob ng Mount Parker ang isang lawa na tila hindi totoo sa sobrang ganda, ang Lake Holon. Para marating ito, kailangang maglakad ng 4 hanggang 6 na oras paakyat sa bundok. Depende sa trail. Walang signal, walang kuryente at walang mga convenience store. Dito mo mararanasan ang tunay na disconnection. Ngunit ang lugar ay sagrado sa mga katutubong Tiboli. Para sa kanila, ang lawa ay tahanan ng mga espiritu at ang paligid ay dapat igalang. Ang mga turistang bumibisita ay pinapaalalahanang huwag magsigawan, mag-iwan ng kalat o sumira ng kalikasan. Isang lugar para sa tahimik na pagninilay at malalim na paggalang sa kalikasan at kultura. 2. Dinagat Islands. Ang Dinagat Islands ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao. Bagamat may ilang bahagi na unti-unti nang naaabot ng teknolohiya, marami pa ring barangay sa bundok o baybayin na kailangang lakarin o tawirin sa dagat gamit ang maliliit na bangka. Walang signal at walang kuryente. May malugar dito na hindi pa rin napapasok ng mga social services gaya ng PhilHealth o Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ngunit dito rin natin makikita ang tunay na bayanihan kung saan ang buong komunidad ay nagtutulungan at ang kalikasan ay nananatiling malinis at buhay. 1. Sibuto Island, Tawi-Tawi. At sa tuktok ng ating listahan, narito ang Sibuto Island, ang pinakatimog na bahagi ng Pilipinas. Kung ang Mindanao ay tila malayo na para sa karamihan, mas doble pa ang layo ng Sibuto. Wala itong direktang biyahe mula Luzon at kailangan pang dumaan sa ilang isla sa Tawi-Tawi bago makarating. Halos wala itong turista at ang mga naninirahan ay kadalasang Sama Badyaw, mga taong dagat na may sariling wika, kultura at pananampalataya. Walang masyadong infrastruktura at ang pangunahing ikinabubuhay ay pangingisda. Ngunit ang katahimikan, kalinisan at pagkakaisa ng komunidad ay tunay na kayamanan na hindi matutumbasan ng modernong buhay. Ang mga lugar na ito ay paalaala na hindi lahat ay abot ng teknolohiya, wifi o kuryente. Ngunit sila ay abot ng ating malasakit.
Sa likod ng pagiging isolated nila, nandyan pa rin ang sigla ng buhay, ang yaman ng kultura at ang ganda ng kalikasan. Sana'y hindi natin kalimutan na sila'y bahagi pa rin ng ating bansa at bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video ito ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na din para sa mas marami pang kwento mula sa mga lugar na tila nalimutan na ng mundo pero kailanman ay hindi dapat kalimutan sa ating puso.